Nagutos ang Korte Suprema na aarestuhin na ang Pangulo na si Bongbong Marcos at ang kanyang asawa na si Unang Ginang Lizan Marcos matapos ibunyag ang kanilang di umano'y ilegal na transaksyon sa droga. Ayon sa ulat, nakuha ang halos 2 toneladang droga sa kanilang pangangalakal. Ipinahayag ng Korte Suprema na mahalaga ang pagpapatupad ng batas at pagpapanagot sa mga taong sangkot sa ilegal na gawain. Matapos ang mahabang imbestigasyon, lumabas ang katotohanan na may kaugnay ang Pangulo at ang kanyang asawa sa ilegal na kalakaran ng droga. Ipinahayag ng mga tagapagtaguyod ng batas ang kanilang determinasyon na panagutin ang sinumang lumaban sa batas anuman ang kanilang katungkulan o posisyon sa lipunan. Sa kabila ng kanilang posisyon sa lipunan, hindi makakalusot ang Pangulo at ang kanyang asawa sa pagharap sa batas. Inaasahan ng publiko ang patas na pagdinig at ang tamang pagpapataw ng kaukulang parusa sa mga sangkot sa ilegal na gawain. Balito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Something's not right dyan sa ano na yan, no? Ay, maraming salamat sa mga nagpapadala. Maraming salamat sa inyo. Di na ako mag-ano. Di na ako magkikriminal. Joke. Di na ako Di na. Mabait na akong tao. Inaano ko lang naman iniisip ko lang kung ako yung nasa kalagayan ng mga walang yung kriminal na to eh. Ganun ang gagawin ko, hindi yung ganyan na sinasabi na walang barilan. Walang barilan. Tapos, isa pang punto. Press conference. Yan yung sinasabi ko kanina. Why call for a press conference? Ang daming ang saan, di ba? Saan galing? Sa papunta. Dapat malaman yon. Bodega yon. Malay mo kung meron pa doon. Bigla kayo nag-press conference. O, di ba? Papakita kayo ng police line na doon yung droga, tinitimbang, naka-face mask yung mga personnel doon, tinitimbang isa-isa. Tapos patayo-tayo kayo, pag ganyan-ganyan, director. Pasikat kayo! Hindi na dapat muna nag-press conference kung seryoso kayo sa drug war. Ang nangyari was a perfect opportunity granting. Totoo lahat yan na pinagsasabi ninyo. Granting totoo lahat yan. 13 billion worth, 2 tonelada sinip. No? Dapat ano muna kayo. Tahimik muna kayo. And then, nag-follow up operations muna kayo. Pero hindi. Talagang sinalita ninyo kasi anong ginagawa ng PNP? Di ba kayo nagsabi dyan sa presidente? Oy, huwag ka na muna magsalita, BBM. DILG, huwag muna kayo magsalita. Dapat hindi nyo na muna tinawagan. O sila ba ang tumawag sa inyo? Oy, meron ditong droga na huli. Tapos, si BBM, parang naging sarhento, no? Tapik-tapik, dun sa nakahuli. O, huwag ka muna, basta, huwag mo sabihin kung ano yung operational details, ha? Parang ginaguide niya. Anong klase kang presidente? Mario Joseph ka, oh. Papel yun ng kusinong superior officer. Tapos sasabihin sa press ni BBM, huwag nyo na basta tanungin to, ha, kasi may under investigation pa, bla bla. Ba't kayo nag-press conference? Stupid talaga. Kaya kitang-kita ng taong bayan, niloloko nyo kami, no? Niloloko nyo kami. Ang nakakita, ang dami-dami pang tanong. Dapat na-operatan yung pinanggalingan at yung pupuntahan. At baka bodega yon at baka production line yon. 2 tonelada. Isipin nyo kung talagang nag-iisip kayo, mga bangag. Kung nag-iisip talaga kayo, kung 2 tonelada yung shipment na yon at totoong shipment yon, yung pinanggalingan noon, baka factory yon at baka may 10 tonelada ron o 20 tonelada doon na kung saan-saan dinadala sa parte ng Pilipinas. Ito sa Batangas lang nakuha.
Bakit kayo ganyan mag-isip? Ang tatanga ninyo. Sorry, pero talagang tanga kayo. Because palabas lang eh. Yun yung punto. Hindi kayo interesado kung saan galing. Hindi nyo operatan. Nagsalita ka kayo sa media. Ngayon, pinuputakti na kayo ng batikos, ng sokmed. Kita nyo na. Palpak eh. Tapos nun, hindi nyo tignan kung saan papunta para makulimbat ninyo yung sindikato doon sa forward ng chain ng distribution system. Makuha nyo para mapasok ng mga asset at ng mga operatiba na kukuha doon and then magde-deliver. Malaman ko, ay nako, nakuha mo, ang dami sanang nakuha, pati personalidad. Ito driver na hindi pa konektado sa sindikato. Kaya nga, palpa kayo. Peke. People of the Philippines, huwag kayo maniwala dyan sa mga fake news na yan. Tapos sasabihin ng mga troll, okay, maniwala kay Pinoy Survivor. Nung peke. Ako'y sinasabi ko, yung the way it should be done, the way it is done. Hindi yung ganyang style ninyo, pinakikita ninyo, BBM, DILG, sorry, PNP, pinapakita, may tahimik lang yung PNP eh. Nandun yung mga amo eh. You're just showing to everyone how stupid you are, how stupid President and DILG you are by making yourself look stupid in mainstream media. Itong mainstream media naman, ang mali naman mga tanong ninyo. Mali-mali naman yung mga tanong ninyo na. Kasi mag-aral din naman kayo, mainstream media. Ang dami, napaka-obvious naman yung mga dapat itanong eh. Isipin nyo, bakit driver lang? Anong oras ba nakulimbat yan? Anong oras? Kasi may importance yung time, no? Anong oras siya nakuha? Kasi kung ako magpapa-operate dyan ng sindikato, tataunin ko ng tulog pa yung mga tao. No? Idadaan ko dyan mga alas 5 ng umaga, alas 4 ng umaga, yung tamang-tamang, o alas 3. Hindi, pero alerto kasi pagka alas 2, alas 3, alerto eh. No? Alam nila yun yung ang holy hour. Yung tamang bukang liwayway na, nag-iikab na ganyan na nag-jingle pa siya, kumukurug-kurug pa. Kakapi-kapi pa, gutom, tamad, ganun ba. Bagong gising, nag-stretch out pa yung mga tao. Yun ang perfect time na ibabiyahe ko, na dadaan ako. Pero yun nga eh, dapat meron akong lead scout, meron akong advance party to tell me it's clear all the way. Maandar yung delivery, may harap sa kanya, merong sa likod niya. No? Para kung meron bang biglang sumulpot doon, merong kaharap kaagad, enkwentro. Para itong dalawa maka-reverse, maka-withdraw. And then meron silang tinatawag na PRP, Pre-Arranged Rallying Point. Saan sila? At what point sila, kung saan sila magtatago? O idadiditch nila yung droga. Yun yung pinagtataka ko, bakit ang tanga-tanga. Kaya nga sabi ko kanina eh, good news! Malapit nang malutas ang drug war, matapos ang drug war dito sa atin. Bakit? Pinalalabas nila, ang tanga-tanga ng... ano to yung battle of the stupid, no? Battle of the no brains, no? Yun yung ano doon. Grabe. So, meron pa ba akong okay. Paano na-hire yung Poton, no? Yung driver. Ayun nga, tinanong ko kanina, is he a regular client, yung tumawag sa kanya na para ma-hire, kaya pumayag siya. Is it the first time? Pero paano na-load yun? Ano ginagawa nung driver nung niloload yung van niya? Ano, nagkakapi-kapi siya, kinausap siya, may pinarap sa kanyang chicks, na hindi natin alam eh. So dapat yung mga tanong na yun, nasagot ng PNP o kaya ng mga investigating agents, tapos doon, tahimik lang ang presidente ng Pilipinas. Bakit sila kating-kating Kasi nga palabas lang eh. Palabas. Bakit ka kung ang hinahabol nila score,
di mas malaki sana yung score kung yung pinanggalingan tsaka yung paroroonan nakuha pa. Di ba? Hindi eh. Kating-kati sila eh. Mali-mali. Tinitimbang pa, tinitignan pa. Tsaka nag-press conference. Kita nyo nang walang kabalyo-balyo yung ano eh, yung ano nila, thinking nila na akala nila papasok, maloloko na yung taong bayan. Pero iba na ngayon, maraming vlogger eh. Maraming vlogger na nag-iisip. Kahit yung mga vlogger na hindi walang experience, military experience or whatever, nag-iisip sila eh. Alam nila eh, no? A simple person, a simple Filipino can tell, niloloko lang ako nito, but driver lang kasama, 13 billion worth. Iba yung point ko nga sa inyo, 2 milyon lang o barya-barya lang ang dala ng bangko ng sa mall. Kita nyo nakabaril pa yung mga pumapasok sa mall. Na paparada sa driveway ng mall, sa SM o whatever mall o kaya kung saan establishment. Dadating yung nakabag, isang galing sa kung saan bangko siguro yun, Mother Bank, no? Sa HQ nila o kaya sa Central Bank. Dala-dala, 2 bag na ganyan. Okay, minsan nakikikarga rin yung security. Mga 3, 4 na security. May naiwan pa doon sa naka-trigger pa lahat ng mga Kaya minsan ako umiiwas ako baka mamaya baka ma-accidental tamaan ako eh. Kaya ayoko tumatawid sa ruta nila eh. Pagkat dumadaan sila, pinapauna, mauna kayo. Baka mamaya, naka-trigger ka pa. Ginaganon ko pa minsan yung gwardiya eh. Naka-trigger ka pa, mamaya pumutok yan. Hindi sir, naka-safe. Alagya. Anyway, so yung malit na amount, no, yun yung ini-stress ko malit na amount, armored car. No? Tangke de guerra pa, no? Parang tangke de guerra. Armored car with all the security personnel attached to that car. No? 4, 5. O 1 team, 7 na katao. Combat boots full pack, nakaitim. Tapos ito, 13 billion worth. Something's not right, really. Kahit 1 billion, maglalagay ka security. Kahit 500 million worth. Kahit 100 million worth. Ano yun, magtapong ka 1 milyon para sa araw na yon sa shipment. Because yun lang naman ang delikado. From point A to point B, kasi pera mo yan eh. Investment mo yan. Point A, point B. After that, i-distribute na. Pupunta na dun sa safe house mo yung mga distributor mo. Yung mga pusher. Oh, kundi yung mga trusted mo. Okay na yon. Pero ito, point A to point B. You spend for it kahit nga abutin kang 10 million, 20 million. Kung pinag-uusapan mo naman sa 13 billion. Hindi mo pagsasabay-sabayin mo. Hindi mo talaga pagsasabay-sabayin yan ng isang kung itlog nga yan nabalaho yung delivery truck mo o nahulog sa bangin, basag lahat na itlog mo. Pero yung kala BBM, tsaka kay DLG, nabuo. Yung alam bugok. sorry sa inyo, pero nakakainis Nakakainis, ginagawa yung kaming tanga no? Ginagawa tayong tanga. Okay, so ano yung intent, no? Sinabi ko na si BBM naging facilitator, no, sa press conference. Pangit Presidente ka ng Pilipinas, ikaw nagde-direct. Wag na kayo magtanong dito kasi under investigation pa. He can only give you some points how it all happened. Pero hinarang din he cannot give you exact details because still under investigation. Tapos lumagay siya sa likod. Anak ng tokwa. Ngayon. President of the Republic of the Philippines. Have you seen Duterte do that? Duterte, mura-murahin ka pa gago ka, official ka, ganun ba, di ba? Tapos merong patama sila kay Duterte, no? Mali yung drug war ni Duterte. Duterte's drug war was bold. Duterte's drug war was serious. Was determined, no?
cruel. I want to use the word cruel, but liberating for the Filipino people. Life-saving for the Filipino people. That was the right na drug war. No amount of mga putragis kayo, mga human rights kayo, mga ICC kayo, mga investigador kayo. Yung drug war ni Duterte ang tama. Pagka naglaban, patayin, barilin. Tama yon. Dapat nga yan eh. Pagka naglaban, yung mga corrupt na opisyal, patayin. pagka naglaban yung mga corrupt natin opisyal, patayin yan eh. Di ba? Yung may gigil. Yun yung tamang drug war. Hindi yung kay Kuting na drug war. Oh, walang namatay. Walang namatay. Eh, wala silang ka-idea na itong mga itong mga drug lord, itong sindikato, papatay. Kaya nga dapat maingat ka. Kaya nga si Duterte, sinasabi niya sa mga PNP, no? Kaya mahal na mahal siya ng mga PNP. Nasabi niya sa mga PNP, sa mga operator, huwag kayong magpapauna. Kasi pag kayo nagpauna, yari ka. No? Yari ka. Hindi ka, uwi ka, patay ka na. Para kawawa naman yung asawa mo, yung anak mo, mabalo nga yung asawa mo. Kaya nga protektado ni Duterte yung mindset. Basta nasa tama kayo, you are doing it for your country, for the people, and then for protecting yourself. Tamang drug war yun. Walang pinipili kahit general. Upakan. Tama yun. Ito. walang barilan, walang patayan, walang namatay. the biggest drug So ano yung intent nito sa tingin ko? Ang intent nito ng nangyari na to. It is redirection operations. Okay? People of the Philippines, sorry BBM, sorry DILG, ito'y pananaw ko, no? Yun ang honest to goodness kong pananaw. I think you are redirecting the Filipino people's mindset na dinedeviate ninyo yung usapan away from US, Philippines na alliance. Yung pending war with China. Isa yon, dinadivert nyo. Pangalawa, dinadivert ninyo yung usaping pulboronic kayo. Ikaw, BBM, ikaw, DILG, sorry, yun ang sinasabi ng mga tao eh. And I want to prove it na hindi kayo ganon. Kaya nga PNP, AFP, you subject the president and everyone else around him to an honest-to-goodness drug test. Kayo, Presidente, BBM, et al., lahat kayo, I don't give a shit kung ano sasabihin nyo. Ang mahalaga, yung sinasabi ng taong bayan, you subject yourself to an honest-to-goodness drug test para tapos na ito ang usapan ng droga. Hindi yung gagawa-gawa kayo ng kwento para lang, imbento ba na kwento, para lang ma-divert ang taong bayan na hindi kayo nagdodroga na ship. Wow, ang galing. May accomplishment si BBM. Pipikapin niya ng mga ano nyo, mga troll at saka mga bayaran ninyong mga lintik na mga vlogger. Kasi kita nyo, may accomplishment si BBM. Eh, paano? Nainggit kayo. Kay Duterte, hindi ganyan eh. Kaya nga, alam mo, palabas lang eh. Yung 500 kilos, yung 100 kilos, nagkakapatayan. Ito, 2 tonelada. Wala man lang armed escort. Stupido. Niloloko nyo kami. Bangko nga may escort, 2 milyon, 1 milyon. Kahit nga 5 milyon eh, 10 milyon ang hinahatid ng bangko. Bank to bank, o central bank, hiram-hiram ba kunyari. Meron kasing float na lending rate eh, daily lending rate. Pagka nakulang ng pondo to, hiram siya sa central, no? Nyawa kayo. Tapos doon eh, yan, 13 billion. Diyos ko. 13 billion. Eh, yung magde-deliver nga ng gulay, may kasama lagi. Yung kamatis lang at sibuyas. Oh, may kasama. Di ba? Merong rider dito.
kung ma-flat bay gagawa, may magja-jack ng kanyang truck. Tapos meron doon sa likod pa, nagbabantay, baka may nalalaglag doon o baka may nagnanakaw kasi pagpasok sa Maynila, yung mga bata, minsan inakit na yung truck, kumukuha. Oh, bigas din ganun. Pag-deliver, meron tao, pahinante. Gulay, sibuyas, pakwan, lahat ng delivery Baboy, di ba sa baboy kita nyo, may nagbubuhos sa likod ng tubig para lang yung baboy hindi init na init. Ang init sa Maynila na ano yung baboy. Kaya nga, merong drum doon ng tubig, may tabo, pinapaliguan yung baboy. Lagi may kasama yung driver. Kasi kawawa siya, kung wala siyang kasama at may abiryang nangyari, hindi niya pwedeng iwanan yung truck. Hindi niya pwedeng iwanan yung sasakyan. Lalo yung laman ng sasakyan. Kung 13 billion worth, Diyos ko, wala kayong kasama, kaya ang kalokohan yan. Niloloko niyo ang taong bayan. So the intention is redirection, mawala yung issue sa drug use ni BBM, ma-shift yung atensyon, ma-shift yung wala sa gera, away from China, West Philippine Sea, so they can do what they want, tapos dito, away from Chacha, away from all the issues, and then, para yung hindi mapag-usapan yung maisog rally na yan, yung ganito, yung ganun, na epekto ng rally at yung mga issue against sa BBM pa et al. Para hindi mapag-usapan yung mga nakawan na yan, is all redirection. Redirection of mainstream media and SOCMED. Bloggers. Kita nyo ngayon ang laman ng bloggers? Oh, di ba? Yan. yung biggest hole, kaya nga lang, backfire, no? Ang pinag-uusapan ngayon is peke. Pero at least pinag-uusapan pa rin. So, nawala ngayon yung issue sa, wow, galing sa Amerika, ano pinag-usapan? Wow, magkakagera na. Wow, magbabalikatan na this month. Wow, ano kaya? O, di ba? Animal tong na to, administration na to. Sorry do sa mga PM mayor na naniniwala sa kanya, no? Sorry mga sir, no? Sa mga upper class ko, sa mga underclass ko, you report to me. you in athletic uniform, squatras lang. Pero gentlemen, mga pare ko, mga kabalyero, mga sir, mga upper class, no? Is this the kind of government that you want to run this country? AFP-PNP, is this the kind of commander-in-chief that you will respect and you will offer your lives, sacrificing yourself na to the point na pwede kayong mawala, maulila ang pamilya ninyo? Hindi ako nagsosow ng hindi ako nagsosow ng discontent, etc. You have minds of your own. Meron kayong sarili nyong isip, AFP-PNP. Ang sa akin salitang upper class lang, salitang kabalyero lang, salitang PM mayor. From one PM mayor to another. Damay na yung mga non-PM mayor, damay na yung mga sundalo, etc. etc. From one soldier to another. Tama yung sinabi ni Alvarez. Tama yung sinasabi na nakalagay sa konstitusyon. Sinasabi ko yun, ito, taong bayan, constitution, government, di ba? Pero mga Pilipino, tama naman yung sagot ng AFP at saka ng PNP na sinasabi, their loyalty is to the constitution and to the Filipino people. Ang linaw na sinabi ng AFP. Hindi nila sinabi na their loyalty is to the president. Sinabi ba nila yon? Their loyalty is to the president? Hindi. Sinabi nila, their loyalty is to the Filipino people. And I appreciate that so much, mga kabagang, mga AFP at PNP. Ibig sabihin, hindi pa nako-close yung ring. Alam niyo pa rin yung sinasabi ninyo. Kasi pagka kayo nabili na at kayo mga jutes na rin, mga bangag na rin, ang sasabihin niyo, our loyalty is to the president. We will protect the commander-in-chief. Hindi. Sinasabi nila,
They will protect the Filipino people and the Constitution. Ang linaw nun. And what does the Constitution say? That the duty of the armed forces is to the people, to the sovereignty, to the Constitution. Ang linaw nun. Okay? Tapos sinabi pa, their loyalty is not to one political affiliation. Their loyalty is to the Filipino people. So, kahit nagbabangayan ang Marcos at Duterte, ang armed forces, sige, bahala kayo, mag-away kayo, mga politiko, mag-away kayo. Pero kami, pantaong bayan lang kami. Kaya kayo, taong bayan, alamin ninyong maigi yung sinasabi ng inyong armed forces at ng PNP. Ba't ako napunta rito? Pinag-uusapan natin, droge. Ang inyong AFP at PNP, kung ano sinasabi nila. You read between the lines because they're communicating to you. No? Ewan ko, bakit gano'n naintindi ko? Pero sa akin, wow, ang galing. Sinabi nung dalawang spokesperson, yung babae, dalawa, PNP at AFP, nasabi nila, their loyalty is to the people, defend the people, protect the people, the Constitution. O, di ba? Yan malinaw. Kayo, taong bayan, you better know what you want. Kung gusto niyo ng ganitong klase ng palakad, go ahead. Kung gusto niyo ng hindi tama to, you stand up for what you think is right. Kagaya ngayon, mali. Di sabihin kong mali itong ginagawa nato, niloloko tayo eh. Okay, so ang benefit nito, para trophy points kay BBM. At para tirahin na rin si Duterte on his war on drugs na palalabasin, kita mo yung war on drugs mo, ang dami mong pinatay o ang dami mong pinapatay. Pero hindi ka naman nakahuli ng ganyang kalaki. Hindi kagaya sa amin. Wala pang namatay, pero nakahuli kami ng the biggest haul in the history of this country. Oh, di ba, Duterte? Sabay, oh, di ba, mali ka? Yun nga eh. Kaya nga, may patama pa kay Duterte. So, in conclusion, it benefits BBM to speak about this, na nagpa-press con sila, pero actually, sila na rin ang cause ng mga mali. Mali talaga kasi halatang halata na they're doing it wrong. They're doing it improper yung tirade. You do not, pagkaganyan kasi na, lalo na, hindi siya, walang intel info, chance. Kaya, walang intel info, kaya, chance na checkpoint, regular checkpoint, pumasok, boom, huli. All the more dapat nagkaroon ng pag-tighten na lumabas yung scoop na yan sa media. Dapat walang press con. Kasi chance, target, chance, opportunity na nakulimbat. Assuming na totoo yung 2 tons na delivery, na transport ng droga. Because ang dapat malaman dyan, yung pinanggalingan, kahit bugbugin mo yung driver, sorry na lang sa human rights niya, bugbugin mo because there is something more important dun sa kanyang well-being. Of course, you preserve him. Yung buhay niya ba? Pero you need to tactically interrogate the person para malaman mo yung before, yung pinanggalingan, at yung papupuntahan niya para ma-operate sabay-sabay yun. Because yung timing mo, ng reaction time mo is so short kasi alam nila what time ka umalis and what time ka ine-expect, nahuli ka. Kaya dapat bulabugin mo sabay-sabay, boom, kunana, para hindi makatakas. O, di ba? Takot yung driver, pag hindi ka nag-cooperate, yari ka. Habang buhay ka, yari ka, tignan mo yung kargado mo. 2 tonelada yan, bla 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 bla. Tapos magsalita yan. Talagang alam mo na palpak eh. Okay, so it benefits BBM to say all those things na may ganyang operation and all that. And bottom line, para siraan din si Duterte, no? Bottom line, I would like